Dali-daling humingi ng tulong si Aliana sa kanyang mga katulong. Sa mansyon din natutulog ang mga ito at ang iba ay sa isang bahay sa likod ng mansyon, kaya mabilis siyang nakahingi ng tulong dito. Dinalan nila ang walang mali ng binata na sa isa sa mga guest room ng mansyon. May tama siya ng baril, iha. Ay, Mirna, ang katulong ng pamilya nagpalaki na rin kay Aliana. Siya ang nagbantay sa dalaga mula pa noong ito'y sanggol pa lamang. Hindi ata tamang dinala mo siya dito sa loob, dagdag pa niya, habang dinidiinan ang sugat ng binata. Pero nay, kawawa naman siya. Bagamat siya rin ay natatakot dahil estranghero ang binata ay hindi niya magawang pabayaan ito. Nakita niyang kailangan ito ng tulong. Paano kung sindikato pala yan, Bessie? Nag-aalala namang tanong ni Kiray, ang nag-iisang anak ni Mirna. Kababata ito ni Aliana at naging matalik na ring magkaibigan. Dahil na rin sa hindi nalalayo ang edad nilang dalawa, silang tatlo lamang ang naiwan sa loob ng silid matapos nilang tawagin ng mga tauhan nila para dalhin sa loob. Mabuti na lamang at meron pang gising na mga tao. Silang dalawa lamang ang pinagkakatiwalaan ni Aliana maliban sa kanyang ama. Biglang nangamba si Aliana. Nilapitan niyang binata at pinagmasdan ito. Hindi siya pamilyar dito at mukhang hindi rin taga-baryong binata. Base sa suot nito'y para itong alta, hindi ito isang sindikato o sanggano. Hindi rin naman mukhang nakakatakot ang binata. Ngunit anong ginagawa nito sa kanilang hasyenda? Pero ang gwapo, ha? Napangiti ng malapad si Kiray at lumapit din sa tabi ng kama. Pwede na siguro siya dito. Babantayan ko na lang siya. Hahaplusin sana niya ang pisngi ng binata, ngunit napatigil siya noong biglang magsalita ang kanyang ina. Magtigil ka nga, Kiray, saway ni Mirna. Magpasama ka tuloy kay Makoy doon para papuntahin dito si Doc. Sabihin mo, kailangan ng tulong ni Senyora. Napanguso si Kiray. Gusto ko lang naman siyang tingnan ng maigi eh. Dali na. Napangiti na lang si Aliana dahil sa kaibigan. Naupo siya sa gilid ng kama. Ako na po, Nay. Sige, at ako'y kukuha ng tubig. Kinuha ni Aliana ang damit kay Mirna at siyang dumiin sa sugat ng binata. Patuloy pa rin kasi ang pag-agos ng dugo doon, pero hindi na kagaya kanina. Napatitig si Aliana sa mukha ng binata. Totoo ngang sinasabi ni Aliana. Magandang lalaki ang binatang nasa tabi niya ngayon. Bagay ritong buhok nitong medyo kulot. Napansin niya na parang nanginginig na ito't butil-butil ang pawis sa noo. Noong hinawakan niya ito ay napangiwi pa siya nung maramdaman niyang inaapoy na ito ng lagnat. Mabuti na lamang at hindi nagtagal ay dumating na rin sila Kiray kasamang nag-iisang doktor sa baryo. Personal doctor na rin ito ni Aliana kaya agad itong nasugod sa mansyon kapag kailangan. Agad nitong inasikasong binata, hindi raw malalim ang tama ng baril nito sa tagiliran. Maigi na lang daw at ganun kaya hindi na kailangan pang operahan ang binata. Nilinis ng doktor ang sugat ng binata at kinabitan ng dextrose para mabigyan ng gamot. Pagkatapos ay binilinan si Aliana kung anong mga kailangang painumin sa binata kapag ito'y magising na. Hindi na rin ito nagtagal at umalis na ng kanilang mansyon. Maraming salamat, Dok. Walang anuman, Senyora. Pwede ho bang walang makaalam tungkol dito? Kahit ang mama ko? Hindi ko pa kasi alam kung sino siya. Natigilan ang doktor. Napaisip siya ngunit tumango rin kay Aliana. Makakaasa ho kayo sa akin. Pero dapat ay mag-ingat ka, Senyora. Hindi mo siya kilala. Matipid na ngumiti si Aliana. Opo, maraming salamat po. Matapos ihatid ni Aliana ang doktor ay bumalik na siya sa silid. Naroon pa rin sila Mirna at nakatunghay sa binata. Sino kaya siya, no? Kawawa naman, ani ni Kiray. Huwag muna tayong pakampante. Pagising niya bukas ay paalisin na siya. Baka pati ikaw madami, Aliana. Nag-aalalang sabi ni Mirna. Bumuntong hininga si Aliana. Ayos lang po ako. Sige na po. Ako na pong bahala sa kanya. Magpahinga na kayo, Nay. Sigurado ka ba, Bessie? Gusto mo ako na lang magbantay? Nakangising sabi ni Kiray at naupo na nga sa gilid ng kama. Agad naman siyang hinila ng kanyang ina. Magtigil ka nga, Kiray. Tingnan mo na nga't naghihingalo na kung ano-ano pang iniisip mo. Natawa si Aliana. Ako nang bahala, Kiray.
Baka kung ano pang gawin mo? Biro niya. Agad namang nanulis ang nguso ni Kiray. Ang daya niyo naman? Pinandilatan ito ni Myrna. Pagkatapos ay tumingin kay Aliana. Sige na iha, matutulog na rin kami. Ikaw rin, huwag ka masyadong magpuyat sa kanya. Opo, Nay. Magkasama nang lumabas ang mag-ina sa loob ng silid. Naiwan si Aliana sa loob upang bantayan ang binata. Kinuha niya ang kumot at inayos ang pagkakatakip nito sa katawan ng binata. Noong masiguro niyang komportable na ito ay kinuha niya sa labas ang kanyang libro at sinaran ang mansyon. Pagkatapos ay muling bumalik sa loob ng silid at doon pumesto sa maliit na sala ng silid. Mayroon doong pahabang upuan, dala ang kumot ay nahiga doon si Aliana habang binababa pa rin ng libro. Bukas pang balik niya sa syudad upang harapin ang bago niyang buhay. Tiningnan ni Aliana ang binatang natutulog pa rin. Mabuti ka pa, kung sino ka man ay niligtas ka na. Ako, bukas ay wala na. Sana'y mabuting taong panganin na anak ni Ninong. Muling napabuntong hininga si Aliana. Nahiga na siya at binalot ang katawan ng kumot. Hindi umuwi ang kanyang mama at ate sa asyenda dahil meron din silang bahay sa syudad. Kaya naman ay dito lang siya nagiging payapa. Sandaling nagbasa si Aliana. Hindi rin nagtagal ay unti-unti na siyang nakaramdam ng antok. Kaya ipinikit na niyang mga mata at natulog. Napaungol ang binatang nakahiga sa kama. Unti-unti itong nagising at nakaramdam na matinding kirot sa tagiliran. Sinapon ito yon at pigil ang ginawang pagdaing. Nasaan ako? Tanong ni Blake sa sarili. Unti-unting minulat ng binatang kanyang mga mata at nakitang nasa loob na siya ng isang silid. Napansin niyang merong nakakabit sa kanyang kamay na malaking karayom. Nangunot ang noon niya noong maramdaman din niyang nakabenda ang kanyang tagiliran. What happened? Ang huli niyang naaalala ay tumakbo siya palayo sa mga lalaking nagtatangka sa kanyang buhay. May nakita siyang mataas na harang at doon pilit na umakyat kahit na siya'y duguan na. Ngunit nakaramdam ng kaginhawaan ng binata dahil naramdaman siyang nasa ligtas siyang lugar. Naikuyom niya ang kanyang mga palad. Kilala niya kung sino mga nagtangka sa kanyang buhay. Sigurado siya na akala ng mga ito'y patay na siya ngayon. Ngunit nagkakamali sila. Doon napansin niyang meron siyang naririnig na humihilik. Pinilit niya upo at nakitang may natutulog sa mahabang upuan. Biglang naalertong binata pero hindi siya kumilos. Pinakiramdaman niya kung gigising ito pero hindi kumilos ang kung sino mang nakahiga sa upuan. Kaya naman ipinilit na niyang tumayo at tinanggal ang nakakabit sa kanyang kamay. Iniwan niya ang karayom na nakakabit sa dextrose at pinatigil ang pagtulo noon. Dahan-dahan siya lumapit sa natutulog na dalaga. Natigilan siya noong matitigan niyang maamong mukha nito. Siya ang nakita niyang dalaga kanina na akala niya ay kalaban. Madilim ang paligid, ngunit nakakasiguro siya na ito ang dalagang yun. Imbis pala nakatakutan siya nito ay tinulungan pa siyang magamot. Marahang hinaplos ng binatang pisngi nito at napangiti. Maraming salamat sa tulong mo. Mahinang sabi niya. Napadaing muli ang binata. Tumingin siya sa paligid. Sa tingin niya ay nasa isang guest room siya. Muli niya tiningnan ang dalaga sa mahimbing pa rin natutulog. Saka na niya iisipin kung paano siya makakabayad sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Tiningnan niya mga gamot na nasa gilid ng kama. Noong may makita siyang pain reliever ay agad siyang kumuha ng ilang tablata at ininom yon. Pagkatapos ay dahan-dahan lumabas ng silid. Maging ng mansyon, hindi siya pwedeng magtagal sa lugar na ito dahil baka madami pa ang dalaga. Sigurado siyang hanggang ngayon ay pinaghahanap siya ng mga ito. Hindi titigil ang mga yon hanggat hindi nakikita kahit ng kanyang bangkay. At isa pa, meron siyang kailangang gawing bukas. Madilim pa ang paligid, makakaabot pa siya. Ayaw ko pong magpakasal, Nay. Pero anong gagawin ko? Paano ko sasabihin yun kay Mama? Sigurado ako magagalit siya sa akin kapag hindi ako pumunta ngayon. Maluha-luhang sabi ni Aliana habang nakatitig sa salamin. Nakasuot na siya ng puting bestida na hanggang ibaba lamang ng kanyang tuhod. Nakalugay ang kanyang buhok na sinuklay lamang ni Myrna. Mas lalo namang wala kaming magagawa, Beshi. Kaya smile ka na. Pinilit nang umiti ni Kiray, ang anak ni Myrna at kababata ni Aliana. Silang dalawang para bang mas naging mas pamilya ni Aliana kahit nakasambay nilang mga ito sa asyenda. Para kahit naman sa picture maganda, di ba? Mas lalong naging malungkot ang mukha ni Aliana. Napansin ni Myrna kaya pinandilatan ng anak. Tama na nga yan, Kiray. Pinapalungkot mo lang lalo si Aliana.
O siya, sige na. Ipapahanda ko ng sasakyan mo, iha. Malungkot na tumango si Aliana. Hindi na siya sumagot at tinitigan ng sarili sa salamin. Nagpulbos lamang siya at pinahira na din ng mumurahing lipstick ni Kiray. Hindi naman kasi siya mahilig maglagay ng kolorete sa mukha. Kahit ano atang gawing pagpapalubag loob ni Kiray sa kanya ngayon, ay hindi niya magagawang ngumiti. Dahil imbis na masayang araw ay para siyang ililibing ngayon. Ilang sandali pa ay muling bumalik si Myrna sa silid. Nagpaalam na si Aliana sa kanila at sumakay na siya sa kotse. Ngayong araw ay pupunta siya sa munisipyo kung saan siya ikakasal kay Blake sa Avedra. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam ang itsura ng magiging asawa niya o kung anong klaseng tao ba ito, kung mabait ba sa kanya o magiging masama. Pero hinihiling na lamang ni Aliana na mairaos nito para mailigtas ng kumpanya nila. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa munisipyo. Merong agad sumalubong sa kanyang matandang lalaki na nagpakilalang kanang kamay ng mga sa Avedra. Sinubukan niyang hanapin ang mama at ate niya, ngunit wala ang mga ito doon. Nagawa na nga ng mga ito na ipagkanulo siya sa taong hindi niya kilala, tapos hindi pa siya sasamahan ngayon? Pakiramdam ni Aliana ay walang pakialam sa kanya ang mga ito. Miss, nasa loob na po si Mr. sa Avedra. Naghihintay na sa inyo. Magalang na sabi ng lalaki. Matipid na ngumiti si Aliana sa kanya. Binuksan na nito ang pinto at pumasok siya sa loob ng opisina ng mayor ng lugar nila. Agad na tumayo ang isang lalaki na nakaupo sa may malapad na lamesa. Ito ang kanilang mayor, si Mayor Armando. Napatingin din si Aliana sa isang lalaking nakaupo lang sa tapat ng lamesa at nakatingin sa kanya. Biglang kinabahan si Aliana noong magtama ang kanilang mga mata. Walang kaimo-emosyon ang mga mata nito habang nakatanaw sa kanya. Pamilyar siya, ani Aliana sa kanyang isipan. Are you Aliana Pascual? Nagtatakang tanong ni Blake sa dalagang papalapit sa kanila. Tumayo na rin siya at nakakunot ang noong pinagmasdan nito. Sinubukan ni Blake na maging relax pero hindi niya maiwasang magulat. Hindi itong babaeng nakita niya sa loob ng kwarto ni Roman Pascual. Tumigil si Aliana noong nasa harapan na siya ng binata. Yes, ako po. Mahina at magalang na sabi ni Aliana. Napangisi si Blake. Hindi niya maiwasang mainis dahil parang hindi makabasag pinggan ng dalaga. Ang ayaw niya sa lahat ay mapagpanggap. Fine, I don't care who you are. Let's do this. Nangunot ang noon ni Aliana. Hindi niya alam kung bakit parang hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila ng binata. Gwapo nga pero mukha naman siyang arugante. Pero pamilyar talaga sa kanyang binata. Ikaw si Blake sa Avedra? Sino pa ba? Ngumuso si Aliana. Okay. Humarap na siya sa mayor nila. Pero nahagip na mga mata ni Aliana ang suot na bracelet ng binata. Muli niyang tiningnan ang kamay nito at wala sa sariling hinawakan yun. Napangiti siya noong makita niyang bracelet na ginawa niya. Siya yung niligtas ko. Hindi maiwasang mapangiti ni Aliana. Naisipan niyang suotan ito ng bracelet habang natutulog ito dahil yun ang ginagawa niya kapag may naililigtas siyang alaga nila. Sinusuotan niya ng pulang bracelet bilang patunay na survivor ang mga ito. Kaya lang ay kinabukasan na wala ng binata kaya hindi na niya nagawang kausapin pa ito. Kaya ba bigla siyang nawala kagabi? Tanong ni Aliana sa sarili. Nangunot naman ang noon ni Blake. Nagtataka niyang tiningnan si Aliana dahil parang natuwa ito sa suot niyang bracelet. Hindi niya alam kung kanino yun nagmula. Pero may hinala siya na galing ito sa babaeng nagligtas sa kanya. Binawi niyang kanyang kamay at tiningnan na masama si Aliana. What do you think you're doing? Kasi... Do you want to do this or papansinin mo lang ang mga suot ko? Napalabi si Aliana. Ang sungit mo naman. Ani at humarap na sa mayor nila. Mr. Mayor, ikasal mo na nga kami. Napatingin sa kanya si Mayor Armando habang nakangiwi. Pagkatapos ay tumingin din kay Blake. Sige, ayos na ba kayo? Opo. Halos maikot ni Blake ang mga mata niya sa inis. Yes please, I want this done already. I have a lot of things to do. Kumibot-kibot ang labi ni Aliana na parang ginagaya sinasabi ni Blake. Nakita ito ni Mayor Armando at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa kanyang isipan ay mukhang magiging masaya ang pagsasama ng dalawa kahit na alam naman niyang pinagkasundo lamang sila. Hindi na rin pinatagal at nagumpisa na sila sa seremonyas. Isinot ni Blake ang gintong singsing sa daliri ni Aliana at ganun din ang ginawa ni Aliana. Pagkatapos ay may pinirmahan silang mga papel na nagpapatunay na sila ay kasal na.
And I pronounce you as a husband and wife. Ani ni Mayor. You may now kiss your bride. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Kiss? Nagtatakang tanong niya. Tumingin siya kay Blake na nakatingin din sa ibang direksyon. Agad na nag-init ang kanyang mga pisngi. Ni minsan na hindi pa siya nahalikan ng lalaki. Sabi ni Carey sa kanya, ayun daw ang pinaka-importante para sa kanilang mga babae, bukod sa pagkababae. Yes, Mrs. Saavedra. Ang halik ay nagpapatunay na iisa na nga kayo. Kailangan po ba talaga namin gawin yun? Tumango si Mayor Armando na lalong ikinangiwi ni Aliana. Napakamot siya sa kanyang ulo. Ayaw niya magpahalik kay Blake. Hindi naman itong first love niya. Magsasalita pa sana siya ng dahilan niya, pero inunahan na siya ni Blake. It's just a kiss. Anito't nagulat na lamang si Aliana nung bigla siyang hatakin ng binata at halikan sa labi. Saglit lang yun pero ramdam niya ang pagiging marahas ni Blake. Pagkatapos ay hindi man lang siya tiningnan ng binata at hinayaan lang nalalaki pa rin sa gulat ang mga mata. Ang first kiss ko! Sigaw ni Aliana sa kanyang isipan. This will be our house, ani Blake pagkapasok nila sa isang malaking bahay. Hindi maiwasang mamangha ni Aliana noong pumasok sila sa dalawang palapag na bahay. Malaki rin ang kanilang mansyon sa hacienda ngunit hindi kagaya rito ng moderno ang pagkakagawa. Simple lang naman ang disenyo ngunit ang elegante para sa kanyang tingnan ang kulay nito, itim at abo. Malayo sa paborito niyang kulay na dilaw pero maganda na para sa kanya. Studio type ang unang palapag. Kita agad sa salang kusina na merong countertop na humaharang papunta sa kusina. Sa tapat noon ay ang mahabang lamesang kasya ang 8 tao. Sa gilid ng sala ay ang nag-iisang hagdan papunta sa ikalawang palapag. Hindi ba pwedeng sa hacienda na lang umuwi? Tanong ni Aliana. Pumesto siya sa likod ng mahabang sofa habang si Blake at nakasandig sa isa sa mga upuan sa may dining table. Bahagyang natawa si Blake. No, you can't. I hate to admit it pero mag-asawa na tayo at kailangan nasa isang bubong tayo. Napalabi si Aliana. Okay. Kung siya'y papipiliin, mas gusto na lamang niyang sa hacienda na lang siya kaysa nasa magandang bahay na ito. House rules, I don't care what you will do. Anything you do, kung aalis ka sa bahay na ito sa umaga, go. But I want you to come home every night. I want you to be here when I come home. Umarkong kilay ni Aliana. Hinarap niya si Blake. Ibig sabihin ay pwede ako pumunta sa hacienda? Yes, just come home. Ayoko may masabi mga pamilya natin. We need to act. Bakit pa? Halata naman sa'yo na ayaw mo rin sa kasal na to. Pero bakit ka pumayag? Nag-iwas ang tingin si Blake. It's none of your business. Ang sungit. Lumabi si Aliana at tumalikod ulit dito. Napailing na lang si Blake. Nasa itaas sa mga kwarto natin. The master's bedroom is mine. Sa iyong katapat na kwarto. Magkahiwalay tayo ng kwarto? Yes, why? Nagkibit ng balikat si Aliana. Hindi bang mag-asaway dapat iisa lang ang kwarto? Natigilan si Blake. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng pag-iinit ng ulo dahil sa mga tanong ni Aliana. Kung magtanong ito'y para bang wala itong alam sa bagay-bagay o hindi man lang ito maunawaan ang ibig niyang iparating. Napangisi si Blake. Humakbang siya palapit kay Aliana at tumigil noong nasa likuran na siya nito. Hindi niya maiwasang purihin ito dahil sa mabangong amoy ng ulo ng dalaga. Para bang naramdaman itong presensya niya at bigla itong humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito't biglang napaatras. Mabuti na lamang ay agad niya itong nahawakan sa bewang at hindi ito natumba. Anong ginagawa mo? Nahihintakot ang tanong ng dalaga. Napangisi si Blake. Gusto mo bang iisa lang ang kwarto natin? I'll be willing to share a bed with you. But are you willing to share yours with me? Makahulog ang tanong ni Blake. Tiningnan pa niyang dibdib nito na parang maiparating ang ibig niya sabihin. Nalaki ang mata ni Aliana. Bigla siyang kinilabutan at mabilis na itinulak ang binata. Bastos! Hoy! Hindi ibig sabihin na mag-asawa na tayo. Papayag ako Napatigil si Aliana. Ni minsan na hindi pa niya yun nagawa sa kahit na kaninong lalaki. Kahit nga ang humalik ay hindi pa niya nagawa sa sinuman. Pero ninakaw lang ito sa kanya ng binata. Ngumisi lalo si Blake. What? Can't you say it? Namumulang mukha ni Aliana sa labis na hiya. Sanay na siya kapag si Kiray ang kausap niya tungkol dito. Pero kapag ang ibang tao ay lalo ng isang lalaki hindi niya magawa dahil siya'y nahihiya. Bastos! Sigaw na lamang ni Aliana at tumakong paakyat sa ikalawang palapag. Nakita niya mayroong 3 kwarto doon at agad siyang pumasok sa silid na may malaking pinto na malapit sa kanya.
Natigilan pa siya noong makita niyang kagaya sa labas ay ganun din ang kulay sa loob. Kahit ang kobre ka may kulay abo. Nanunuot din sa kanyang ilong ang panlalaking pabango. Pero hindi yun inintindi ni Aliana. Dire-diretso siyang humiga sa kama at nagtaklob ng kumot. Naiwan si Blake at naiiling na lamang. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa inaasal ng dalaga. Para itong batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Pero agad ding napawi ang mga ngiti niya nung maunawaan niyang nakangiti nga siya. Mabilis siyang umiling at naglakad na rin papunta sa ikalawang palapag. Pumasok siya sa kanyang silid. Ito ang pinakamalaki sa 3 silid kaya malaki rin ang pinto dahil itong master's bedroom. Narito ng lahat ng gamit niya at ni Aliana kaya hindi na siya nahirapan pang mag-ayos. Tinanggal ni Blake ang kanyang necktie at naghubad ng kasuotan. Ngunit natigilan siya nung biglang gumalaw ang kama at tumayo mula doon si Aliana. Napanganga siya habang tinitingnan ito. "What are you doing here?" Magkasabay pang tanong nila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Aliana. Agad na bumaba ang mga mata niya sa katawan ni Blake. Napanganga siya noong makita niyang tiyan nito na may nag-uumbukang pandesal. Ito bang sinasabi ni Kiray na abs? Sa mga palabas lang kasi niya yung nakikita. Halos lahat naman kasi ng tauhan nila ay flat lang ang tiyan o kaya naman malaki ang umbok. Pero nung mapaba ang mga mata niya sa may gitna ni Blake ay napasigaw na siya habang nakatitig pa rin doon. "Ah! Bastos! Bastos! Bastos!" Sigaw ni Alian at muling nagsaklob ng kumot. Namumula ng kanyang mukha at labis na nahihiya dahil sa kanyang nakita. Napatingin naman si Blake sa kanyang katawan at doon niya naunawaan na wala na pala siyang saplot dahil papunta na sana siya sa banyo. Mabilis niyang kinuha ang hinubad na kasuotan at pinagsaklob sa kanya. "Ano ba kasing ginagawa mo rito? Doon ang kwarto mo sa kabila." Natigilan si Aliana. Impit na napasigaw siya sa labis na kahihiyan. Ipinagdadasal na lamang niya na lumunin na siya ng higaan. Kinahihigaan niya ngayon. Hindi ko naman kasi alam. Pero bakit kasi nakahubad ka? This is my room. What do you expect? Fine, aalis na ako. Pero pumunta ka na sa banyo. Napabuga ng hangin si Blake. Hindi niya alam kung ano bang gagawin niya sa asawa niya. Okay, lumabas ka na kapag nakapasok na ako sa CR. Naglakad na si Blake papunta sa banyo habang nakatakip pa rin sa katawan ng mga damit. Pero napatigil si Blake nung malapit na siya sa banyo at tumingin kay Aliana. Bigla siyang napangiti ng malapad. Umalis ka na ba? Tanong ni Aliana. Hindi sumagot si Blake. Bagkus ay binitawan niya mga damit na tumatakip sa kanya at dahan-dahang sumampa sa kama. Should we share this room instead? Mag-asawa naman tayo, hindi ba? Bulong ni Blake kay Aliana. Biglang nalamig ang buong katawan ni Aliana noong maramdaman niyang mainit na paghinga ni Blake. Mabilis niyang tinanggal ang kumot sa katawan dahil sa biglaan niyang paggalaw ay nasiko pa niya ang binata sa pisngi. Hindi na siya sumagot pa at dali-daling tumakbo palabas ng silid. Pumasok siya agad sa katapat na silid at nilak ang pinto. Doon ay parang si Aliana ay pumasok sa ibang mundo. Kung ang kabilang silid ay puros itim at tabo, dito naman ay dilaw, ang paborito niyang kulay. Impit na sumigaw si Aliana at dali-dali sumubsob sa kama. Nakakahiya! Nakakainis! Sa kabilang kwarto, naiwan si Blake na dumadaing sa ilong niyang nasiko ni Aliana. Sapo-sapo niya yun habang umuungol. Anong klaseng babae ba yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Blake sa sarili. Napailing na lang si Blake at tumayo na sa kama. This will be fun, nasabi niya sa sarili. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.